Magandang araw sa inyong lahat. Tawagin niyo ako sa pangalang Pikoy. 42 sa kasalukuyan. At ibabahagi ko lang yung kwentong katatakutan ng kapatid kong panganay nang magtrabaho ito bilang isang embalsamador sa probinsya ng asawa nito. Sinadya kong palitan yung mga pangalan ng mga taong sangkot dito upang maprotektahan din yung kanilang pagkakakilanlan. Kahit natago kasi at liblib yung lugar na ito nang mangyari yung kwento, ay medyo dumarami na rin yung populasyon nito ngayon at katunayan ay dinarayo na rin. Noong kabataan nga nila Kuya Dindo ay literal na mahirap yung kanilang pamumuhay dahil sa parating nagkakasakit yung aming papa noon, kaya yung mama na lang namin yung nagtataguyod upang may makain nga kami sa araw-araw. Kahit na ganito yung kinagis na naming pamumuhay ni Kuya ay kabilib-bilib naman siya dahil isa nga itong taong may pangarap sa buhay at sa kagustuhan niyang makatulong sa hirap ng aming mama. Nang makatapos nga siya sa high school noon ay nagpursige na nga siya at kumuha ng kursong bokasyonal sa isang eskwelahan sa probinsya namin sa Bicol. Dahil na rin medyo mahina nga po ito, ay yung kursong mas pakikinabangan yung pisikal na lakas ng isang tao yung naisip niyang kunin. Kaya nga pinili niyang maging embalmer o embalsamador. Kahit na malaki nga yung takot niya sa mga lamang loob, dugo at sa mismong bangkay, ay tinuloy niya pa rin yung kursong ito. Dahil ayon nga sa kanya ay merong malaking kita sa ganon na magagamit niya para sa kanilang pamilya at kinabukasan ng dalawa pa niyang nakababatang kapatid. Kahit na matatakotin at duduwag-duwag nga itong si Kuya, ay ginawa niya yung lahat ng kanyang makakaya upang tapusin nga yung kurso at maging lisensyadong embalsamador. Matapos na magkaroon ng lisensya at dahil booming nga yung ganitong trabaho ay marami nga yung mga punerarya sa Bicol na nais siyang kunin. Pero pinairal ni Kuya Dindo yung kanyang utak at inisip na maghanap siya ng may mas magandang oportunidad. Kaya naman nang makapasok nga siya sa isang malaki at kilalang punerarya sa bayan, ay ganoon na lamang yung tuwa nito dahil bukod sa malaki nga sila sa pasahod, ay hindi rin masyadong hirap sa mga gawain. Bilang baguhan, ay humalili muna siya kung sakasakaling wala nga o kulang yung embalsamador sa lugar kung saan nga sila merong branch, partikular na nga sa mga liblib na bahagi. Hanggang dumating nga yung araw na pinadala siya sa isang liblib na lugar sa may dulong bahagi ng probinsya. Biglaan daw kasi yung pagalis ng isang embalsamador na naka-assign doon. Kaya naman wala na munang nagawa yung kuya ko noon kundi doon muna manuluyan ng mga ilang araw. Bilang ito nga yung pinakaunang formal niyang trabaho, ay hindi raw niya alam kung ano ba talagang dapat niyang maramdaman. Yung matinding takot ba sa unang pagsabak at pag-aasikaso ng mga patay, yung tuwa dahil meron na nga siyang trabaho at magsisimula na rin. Ayon naman sa mga naging kasama nito, nung nagtitraining daw sila ay ganoon daw talaga yung halos lahat sa umpisa, lalo't hindi madali yung kanilang trabaho. Pinayuhan din siya nito na magbaon ng sandamakmak na tapang at pasensya. Ganyan talaga pre, hindi ka lang sanay sa una lamang yan, pero kapag lumao na, mawawala na rin yung mga pagduwal-duwal mo. Saad pang araw ng kanyang kasama, isang araw habang nag-aagahan daw sila ng helper, ay may dumating nga na bangkay ng kung sino. At dinala nga doon sa morgue upang makita at masuri muna ni Kuya Dindo. Kaya naman nung matapos nga siya at yung helper niya sa pagkain, ay kanila namang pinuntahan yung bangkay. Ayon pa nga kay Kuya, ay isa daw yung matandang lalaki at base nga sa report na pinanghahawakan nila, ay hindi ganun kalinaw yung sanhi ng kamatayan nito na kanila namang pinagtataka. Baka dahil lang sa katandaan. Tignan mo, saad pangaraw ng helper na tawagin nating Amboy kay Kuya, na sinipat-sipat nga yung mga records na nakatala. Isa pa nga sa kanilang pinagtataka ay kung bakit may nakalagay daw na note sa kumot ng bangkay. Huwag i-embalsamuhin, linisan lang. Yun daw yung note na nakalagay. Kinumpirma din ito ng driver ng karong nadala sa bangkay. Pinakabilin daw sa kanya ng mga kaanak ng namatay na huwag daw itong embalsamuhin dahil isa o 2 araw rin lang ay kanila nga itong ililibing. Nang ibaba na nga ni Kuya yung tingin sa bangkay ng matanda,
ay ganoon na lamang yung sindak niya nang makitang tirik na tirik nga yung mata nitong tila ba nakatitig pa rin sa kanila. Ilang pagkakataon daw na ipinikit ni Amboy yung mata ng matanda. Ngunit kataka-takang nakamulat pa rin daw ito. Kaya naman napakamot nga ito ng ulo dahil hindi dapat ganon yung patay. Dahil kapag pinikit mo nga yung mata ng bangkay, ay hindi na dapat yun magmulat pa ulit. O at least man lang hindi ganoon kalala na ayaw po talaga nitong pumikit. Talagang iba raw yung bangkay ng matanda. Kaya naman habang nililinisan nila ni Amboy yung katawan nito, ay hinayaan na lang daw nilang nakamulat yon. Nang mapansin nga ni Kuya Dindo na medyo natatakot nga si Amboy at panay nga yung tingin sa mukha ng patay, lutusan daw niya itong kumuha ng tawel upang ilagay sa mukha ng bangkay. Upang hindi na nga raw nila ito tignan pa. Isa pa ay upang mabilis rin silang matapos sa bangkay ng matanda. Total naman ay hindi nila pakikialaman yung lamang loob nito. Matapos nga nilang linisan yung katawan ng bangkay, ay kanila nga itong ipinatuyo hanggang sa mawalan ng bakas ng tubig upang hindi daw pagsimulan ng kontaminasyon o pamumuo ng amag sa katawan nito. Habang pinatutuyo nga nila yung katawan nila upang ay lumabas muna sila upang ihanda yung kanilang mga gagamitin sa burol. Nung sumapit na nga yung gabi at masiguradong tuyo na nga yung bangkay, ay kanila nga itong inayusan bago ilagay sa ataol. Siyempre, sinunod raw nila yung bilin na wag nga itong imbalsamuhin. Pagtulungan nga nila ni Amboy na ipatong yung takip ng ataol, ay ganoon na lamang yung sindak nila nang makitang nagmulat uli yung bangkay ng matanda. Kahit buong akala nga nila ay nagawa nga nilang papikitin na yung mga mata nito. Halos mabitawan rin daw nilang dalawa yung takip. Mabuti na lamang at hindi daw ganoon kataas yung binagsakan nito, kaya't hindi nabasag yung salamin. Nagturuan pa raw sila ni Amboy noon kung sino nga yung magpapapikit sa bangkay. Dahil naiinis na rin daw si Kuya Dindo, ay nilagyan na nga niya ng makapit na pandikit yung mata nito upang hindi na muling magmulat pa. Yun na lang daw yung naisipan niyang gawin noon. Sinigurado pa raw nilang dalawa na hindi mahahalata ng mga kaanak nito yung pandikit na kanilang nilagay. Nang makarating nga si Kuya at si Amboy sa lugar ng pagbuburulan, ay ganoon na lamang yung kanilang pagtataka dahil tila weirdo nga yung mga kinikilos ng mga taong matyagang naghihintay sa bangkay. Pagbaba nga nilang dalawa ni Amboy, lahat ng taong naroon ay talaga namang titig na titig sa kanila. Nakatitig lang daw pero wala namang gaanong reaksyon na kanilang ang ipinagtaka. Puro nakasuot rin daw ng itim yung mga taong naroon. Bagaman ay liblib nga yung lugar, ay hindi naman inaasahan ni Kuya at ni Amboy na makaluma nga yung pamumuhay ng mga naninirahan dito, base nga sa pananamit ng ilan sa kanila. Matapos nilang maayos yung paglalagyan ng ataol pati yung mga ilaw, ganoon na lamang yung pagtataka nila nang buksan nga nilang dalawa at nakita na merong moist yung salamin sa ataol. Yung bang tipong parang nagpawis po yung salamin. Sinubukang punasan ni Amboy yun. Ngunit ganoon na lamang yung kanyang pangingilabot nang mapagtanto na hindi sa labas yung moist kundi sa loob, na para bang hiningahan ng bangkay ng matanda yung salamin. Nakikiramay po kami sa patay niyo, Manang. Naway madaling mahanap ng iyong asawa yung daan patungo sa kalangitan. Saad pa raw ni Amboy sa nag-iisang matandang lumapit sa amin na asawa nga umano ng matanda. Daan patungong kalangitan? Hindi, iho. Hindi lilisan yung asawa ko hanggat hindi niya na ipapasa yung bertud. Wika raw ng matanda, sabay tumawa pa nga raw ito ng nakakatakot sa kanilang dalawa. Sabay namang nagkatinginan si Kuya at yung kasama nito matapos maramdaman na may hindi nga tama sa lugar na yon. Papalis na nga rin daw sana sila nang harangin nga sila ng dalawa sa mga kaanak ng namatay. Huwag muna kayong umalis. Samahan niyo muna kaming hintayin si Papang. Saad pa raw nito sa bayakbay sa kanilang dalawa. Dahil sa weirdong kinikilos at pinapakita ng mga taong yon, ay hindi maiwasang makaramdam ng matinding takot ni Amboy. Kaya panay raw yung pag-aya niya kay Kuya noon na umalis na nga sila sa lugar. Dalawang malaking Petromax daw yung pang-ilaw ng mga taong naroroon, kaya't ubod naman ng liwanag yung buong bahay. Samahan pa nga ng ilaw na kanilang dala na naroon sa ataol sa gitna. Sa burol na yon ay wala man lang silang narinig na mga kwentuhan o kahit nag-uusap
Talagang napakatahimik daw ng mga tao doon. At tanging sinyasan lamang daw yung kanilang ginagawa na hindi nga naiintindihan ni Kuya at ni Amboy. Dahil sa maliwanag nga yung kapaligiran ay ganoon na lamang yung kanilang pagtataka nang biglang magsipagtayuan yung mga taong naglalamay. Nang biglang may malaking ibon na lumapag sa ibabaw ng bubong ng pinagburulan ng patay. Natatakot man silang dalawa, hindi nila ito pinahalata sa mga taong naroon dahil hindi nga nila alam yung maaaring gawin sa kanila ng mga ito. Nang biglang humuni raw yung malaking ibong itim ay rinig na rinig daw nila ito, kaya naman natakot na nga silang dalawa. Matapos raw na humuni yung malaking ibon ay pumagaspas raw ito kasabay ng pagpapalakpakan ng mga taong naroroon. Naguguluhan man sa mga nangyayari, nakipalakpak na lang din daw silang dalawa. Ilang sandali pa nga yung lumipas noon ay ganoon na lamang yung sindak na lumukob sa kanila. Nang biglang nahulog raw yung takip ng atol at bumangon nga raw doon yung matandang lalaki na mabalasik yung pagmumukha. Matungal daw ito nang nakakapangilabot habang sinusubukang dumilat. Dahil sa napakaraming ang pandikit yung nailagay ni Amboy sa mata ng bangkay, ay nahirapan pa raw itong magmulat, dahilan upang kailanganin pa siyang tulungan ng ilang kaanak nito. Nang makakuha ng pagkakataon si Kuya, ay mabilis niyang hinatak si Amboy at tumakbo na nga sila papunta sa kanilang sinasakyan. Pumaripas na umalis silang dalawa sa lugar na iyon, na kinalaunay na pag-alaman nga nilang baryo pala ng mga aswang. Manong Dindo, yung matanda, paanong bumangon yun? Sinigurado ko pa kanina na talagang wala na nga itong hininga. Totoong patay na. Ilang ulit ko pang inulit yon. Pero bakit bumangon nga ito kanina? Na para bang buhay na buhay? Takot pa raw na saad ni Amboy noon. Uy, tatandaan ko sa mga kwento ng lolo namin na ang tawag sa mga bangkay na bumabangon ay maranig. Tulad ng sinabi ng matanda, hanggat hindi nga nito na ipapasa yung bertud ng pagiging aswang, ay hindi nga ito mamamatay. At patuloy lang na maghasik ng lagim. Pagpapaliwanag pa nga ni Kuya Dindo sa kanyang kasama habang patuloy nilang tinatahak yung daang madilim. Ay ganoon na lamang yung takot nilang dalawa nang maramdamang may lumagapak sa bubungan ng kanilang sinasakyan. Dali-dali nilang sinipat ni Ambo yung side mirror at ganoon na lamang yung kanyang sindak nang makita ang matandang kanilang naging kliyente. Sa pagtingin daw ni Kuya ay matinding takot yung lumukob sa kanya syempre nang makita yung nakatayong matanda na pulang-pula umano yung mga mata at may matatalas at mahahabang mga pangil pati kuko. Dali-daling tumapak sa preno si Amboy noon, pero hindi nga natinag at tumalsik yung aswang na yon na nasa bubungan. Bagkus ay inatake pa rin daw nito yung bubungan gamit yung kanyang mahahabang kuko. Sinusubukan daw nitong butasin yung bubungan. Doon pa banda kay Kuya, kaya naman sigaw ng araw sila ng sigaw. Nang maalala nga ni Kuya sa mga kwento ng lolo, takot nga sa tubig yung mga amaranig, ay dali-dali niya itong binuhusan gamit yung tubig na nilalagay nila sa radiator ng sasakyan. Nagpakawala nga ng isang malakas na pag-atungal yung amaranhig na yon. Matapos itong tamaan sa balat kasabay nga nito, ang animoy pagkalusaw raw ng parting nabasa ng tubig, na parang kontra raw talaga yon sa kanila. Nagkataon namang nakita ni Kuya na merong puno na medyo mahaba na nga yung mga sangang nakawayway doon malapit sa may kalsada. Sinenyasan nga niya si Amboy na doon nga dumaan. Doon nga raw dinaan ni Amboy hanggang sa tumama nga raw yung mga sanga ng puno sa amaranhig na nakatayo sa ibabaw ng bubong ng kanilang sinasakyan, at doon na nga raw po ito nahulog. Nang makita nilang wala na nga sa bubungan yung nilalang na yon, dito na nga binirit ni Amboy yung silinador ng sasakyan hanggang makalayo na nga sila sa lugar. Pinaumagaan ay nagpunta nga sa sentro si Kuya Dindo at nagpalipat ng branch na kanyang pinagtatrabahuhan dahil sa matinding takot sa mga nangyayari. Si Amboy naman ay nag-resign na nung araw ding yon, matapos na hindi pagbigyan sa kanyang request na mailipat rin tulad ni Kuya.
Ayon dito ay magtatrabaho na lang din daw siya sa bukid kasama yung kanyang mga magulang at kapatid. Ay sa balikan pa nga yung mga ganong klaseng trabaho. Lalo na nga nung maranasan na rin niya na makakita ng bangkay na muli pang nabuhay nung hindi nga nila ito inimbalsamo. Para naman sa mga nagtatanong kung bakit hindi nga nalusaw yung katawan ng matanda nung nilisan namin yung katawan nito, isinangguni rin po namin ito sa isang santiguar sa lugar namin. At ayon dito, dahil hindi pa raw ganap na maranig yung bangkay, dahil kamamatay lamang daw nito. Pero nung muli ng araw itong nabuhay ay ibang usapan na rin daw. Dahil naging ganap na nga itong amaranhig, kung saan yung kahinaan nga raw ng mga ito ay tubig. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito at maraming salamat po. Magandang araw sa lahat ng masugid na tagapakinig ng channel na ito. Tago mo na lang po ako sa pangalang Jelly. Sa kasalukuyan ay isa kong online virtual assistant sa isang foreign na company. Pamilyado na po ako at merong 2 anak. At naninirahan po kami dito sa Maynila. Ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay tungkol sa karanasan ng aking lolo na tawagin po nating Lolo Jim. Nang minsan silang manirahan ng kapatid niya sa probinsya ng asawa nito sa Kabisayaan, kung saan talamak nga raw noon yung mga kwentong aswang. Ayon sa pagkakakwento ni Lolo, nung buntis raw yung kapatid niyang si Lola Leopolda, mas kilala nga sa amin bilang Idang, ay napilitan daw siyang samahan nito sa probinsya ng asawa nito sa parting Kabisayaan. Dahil wala umanong mag-aasikaso kay Lola, kaya doon na lang muna sila maninirahan hanggang sa makapanganak nga ito. Itago na lang natin sa pangalang Lolo Jose, yung asawa nitong si Lola Idang. Taong 1982 nang umalis nga sila sakay ng barko patungo sa probinsya ni Lolo Jose. Halos isang buong araw din daw silang nanuluyan sa barko bago nga nakarating doon. Nung una daw ay nakala nga ni Lolo na malapit na raw sila sa paroroonan. Ngunit mula sa pier ay sumakay pa nga sila ng bus at duman sa mapunong bahagi ng bayan na iyon. Sobrang liblib raw ng lugar na iyon. Matapos silang makababa sa bus ay kinailangan pa raw nilang sumakay ng bangka. At halos 30 minutos rin daw yun bago nga sila nakarating sa bahay ng pamilya ni Lolo. Mabilis naman lumipas yung 1 linggo at nakasanayan nga ni Lolo Jim at Lola Idang yung buhay sa probinsya. Kaya naman marami silang pinagkakabalahan doon. Dahil kiskisan nga ng pala yung trabaho ng asawa ni Lola Idang na si Lolo Jose, ay pinasok daw niya si Lolo Jim sa isang bukirin ng kaibigan nito upang doon nga rin sumideline sa pag-apas ng palay. Isang sako ng palay yung bayad sa kanya kada 4 na sako ng kanyang maaani. Dahil sa naging abala nga si Lolo Jim sa pagtatrabaho, ay wala nang nakasama si Lola Idang sa bahay. Wala na ring nag-aasikaso sa kanya dahil parehong abala nga yung magbayaw sa pag-aasikaso ng kanilang mga trabaho. Kaya naman napilitan daw silang kumuha ng kasambahay upang may makatulong nga sa mga gawaing bahay at hindi lamang kay Lolo Jim iasa yung lahat. Inakala nila nung una na madali nga yung paghanap ng kasambahay. Ngunit hindi nga ganon, kaya naman nung wala na nga silang makuha ay napilitan silang tanggapin yung isang matandang babaeng nag-aalok ng serbisyo. Ayon daw sa matanda, ay nabalitaan daw niya sa isang kakilala na nangangailangan nga sila ng makakasama, kaya naman nagpakasakali lamang daw ito. Itago na lang natin sa pangalang Nora yung kasambahay na yon. Ayon kay Lolo Jim, ay dayo lamang daw yung matandang yon sa lugar dahil mula daw siya sa parting Mindanao. Kahit na marami nga silang duda nung una kung kakayanin ba nito yung trabaho sa bahay, ay tila nagkamali sila bagkus ay napabilib nga raw sila nito. Dahil wala pa raw itong 1 buwan ay nakitaan na nga nila siya ng kabutihan at kasipagan na kahit hindi mo utusan ay kusang kumikilos. Kaya naman wala silang reklamo sa mga trabaho ni Aling Nora dahil pulido raw ito kung kumilos, at bukod nga sa masipag itong maglinis
parang hindi rin daw siya napapagod sa pag-aasikaso sa mga pangangailangan ni Lola Idang. Lahat daw kasi ng utos nito ay natatapos naman niya at nagagawa ng ayon sa oras. Maliksi pa rin daw si Aling Nora kung kumilos kahit medyo may edad na rin daw ito. Isa pa nga sa pinakagustong katangian nila sa matanda ay tahimik ito na halos hindi na nga nangingibo kung hindi papansinin o kakausapin. Kumbaga hindi siya mahilig makipagkwentuhan o magbahagi ng kanyang katauhan, pero hindi nga raw siya hinuhusgahan dahil kahit ganun nga ito ay talagang binubuhos lang daw niya yung kanyang atensyon sa kanyang trabaho. Nang sumapit na nga yung ikapitong buwan ng tiyan ni Lola, sa kanyang pagbubuntis ay kapansin-pansin daw yung kakaibang laki at tumbok nito, na parang hindi daw normal yung laki at hugis ng kanyang tiyan. Sinubukan rin daw nilang ipatingin ito sa pinakamalapit na center, pero wala naman daw nakitang mali o kakaiba sa mga sumuri nga sa kanya. Dahil nga roon na ganun ay unti-unting bumigat yung kanyang mga paggalaw, kaya naman nalimitahan na nga nito yung mga bagay na kaya niyang gawin sa araw-araw, tulad ng paggamit ng banyo at kung ano-ano pa. Kahit na si Lolo si nga na asawa nito ay nagsimula na rin daw na mag-alala dahil nga sa kanyang kalagayan, ngunit dahil sa nakikita nilang inaasikaso naman ni Aling Nora itong si Lola Idang ay nawala naman daw yung kanilang mga agam-agam noon. Dahil iniisip nga nila na nasa mabuting kamay si Lola dahil naroon si Aling Nora. Nang sumunod na araw mga bandang 6:00 raw ng gabi, papauwi si Lolo Jim galing sa bukid nang makaramdam nga raw siya ng hindi tamang kutob. Dahil sa hindi niya alam kung tama nga ba yung kanyang nararamdaman, ay nagmadali na lang daw siyang umuwi ng bahay noon. Pagdating ni Lolo Jim sa bahay, ay ganoon na lamang yung kanyang pagtataka kung bakit para bang madilim yung kanilang bahay. Sarado nga yung lahat ng mga pinto at bintana. Pero hindi naman niya ito ganong inisip pa at agad na lang daw siyang pumasok noon. Ilang ulit na sinubukan ni Lolo na buksan yung pinto, ngunit mukhang nakasara nga ito sa loob. Kaya naman dumaan na lang daw siya sa isang bintanang maluwag at nagawa naman daw nito. Pagpasok daw ni Lolo sa loob ng bahay ay ganoon na lamang yung kilabot niya nang marinig yung boses ng kapatid na si Lola Idang, na para bang humihingi raw ng tulong sa kanya yung kapatid niya. Talagang kinabahan daw siya at nagmamadaling tumakbo papunta nga doon sa kwarto ng kanyang kapatid, dahil may hinala nga raw siyang masama noon kay Aling Nora. Dahil na rin sa sobrang pagkataranta, hindi na nga siya nakapag-isip ng gagawin noon. At buong lakas lamang daw ni Lolo na binalya yung pinto ng kwarto. Pagbukas ng pinto ay halos tumalon daw yung kanyang puso noon, dahil naabutan daw niya sa loob na nakagapos si Lola Idang sa kamay nito at tubod-tubad rin daw itong nagpupumiglas. Habang nakaupo sa ibabaw niya yung matandang si Aling Nora, talaga namang nakakatakot raw yung itsura. At nakabukas raw yung bunganga nito na ubod ng laki na talagang hindi raw normal. Ay kung anong bagay daw doon sa kanyang bunganga na tila mahabang sinulid, na unti-unting lumalabas na parang mahabang dila. Sakto namang ipapasok na sana ng aswang na yun yung dila nito sa pusod ni Lola, nang biglang ang magkagulatan dahil sa pagdating ni Lolo Jim. Dali-daling dinampot ni Lolo yung kung anumang bagay sa loob. At maswerte naman niyang nakapitan yung isang malaking tropeyo na nakuha nga niya sa paglalaro ng basketball doon. Susubukan pa sana ng aswang na yun na tumakas. At walang pagdadalawang isip si Lolo na inihampas daw yung kanyang hawak-hawak sa ulo ng nilalang, dahilan upang matumba raw ito at indahin din yung sakit ng pagkakahampas dito. Agad rin kinuha ni Lolo yung kumot sa gilid at ginawang pantakip sa katawan ni Lola. Tsaka nga niya mabilis na kinalag yung taling nakagapos sa mga kamay nito. Nang makabangon nga raw naman yung nilalang na si Aling Nora, ay dali-dali daw nitong sinipa si Lolo. Pero dahil nakita nga ito ni Lolo, ay nagawa raw niya itong mailagan. Muling ang dinampot ni Lolo yung tropeyong pinanghampas niya kanina upang muling ipanghambalos yon sa nilalang.
Pero hindi na raw tinamaan ni Lolo yung aswang na yon, dahil nakaiwas raw ito at mabilis na raw itong kumilos. Dali-dali raw nitong tinangkang buksan yung bintanang nakasara upang doon ay dumaan. Kaya nung makita nga ito ni Lolo, ay muli raw niya itong inatake, pero huli na rin yung lahat. Dahil bago pa nga niya ito magawa, ay nakalabas na raw ito doon. At nagtatatakbo na raw palabas hanggang sa nawala na nga siya sa madilim na kapaligiran. Susundan pa raw sana ni Lolo si Aling Nora, pero iniisip rin daw niya na hindi ligtas si Lola kung maiwan nga itong mag-isa sa bahay. Matapos magbihis ni Lola Idang, ay dali-dali nilang pinuntahan si Lolo Jose upang ipaalam sa kanya yung mga nangyari noong gabing yon. Kaya naman ipinatawag nga raw nila yung kanyang mga kamag-anakan na malapit sa bahay at kanilang tinugis yung nilalang noon na si Aling Nora. Ayon pa sa kanya, ay maaari daw nilang maabutan ito kung sakasakali. Ngunit wala na nga silang nahanap, bagkus ay mga bakas na lamang yung kanilang nakita noon. Ayon sa mga kaanak ni Lolo Jose, ay tik-tik raw yung tawag sa mga tulad ni Aling Nora. Mga uri daw yun ng aswang na kumakain ng mga batang hindi pa raw nailuluwal. Ayon din sa kanila, amoy hinog na putas daw yung samyo ng isang buntis para sa mga aswang na ito. At tulad nga ni Aling Nora, sa mga sumunod na araw ay naging tahimik nga yung pamumuhay nilang tatlo at walang nagpaparamdam sa kanila. Banday sarado rin daw kasi ng ilang mga kaanak na babae ni Lolo Jose, si Lola Idang. Dahil ilang linggo na lang daw ay manganganak na nga ito, kaya lagi raw nila itong sinasamahan. Pero ang inakala pala nilang katahimikan, hindi nga magtatagal dahil nang sumunod nga na linggo, ay muli ngang nagbalik yung tik-tik na si Aling Nora. Isang gabi na alimpungatan nga raw si Lolo habang nasa kasarapan ng kanyang pagtulog. Nakataka raw siya kung bakit tila yata napakainit nung gabing yon. Malinsangan raw yung panahon na talagang kakaiba nga yung kanyang pakiramdam sa paligid. Dali-dali siyang lumabas ng kwarto upang uminom ng tubig sa may kusina. Pabalik na nga sa kwarto si Lolo nang maisipan daw niyang sipatin yung loob ng kwarto ni Lola Idang. At halos panawan nga siya ng hininga nang makita na may tila lubid na bumababa mula sa itaas ng bubungan. Papunta nga mismo sa tiyan ni Lola Idang na mahimbing nga na natutulog nung mga sandaling yon. Matabi pa mismo yung pinsa na babae ni Lolo Jose, dahil palagi ngang wala roon si Lolo Jose dahil abala nga ito sa kanyang trabaho. Dahil pamilyar nga yung tila lubid na yon kay Lolo, alam niyang tila na nga yon ng tik-tik. At dali-dali raw siyang kumuha ng matalas na gunting noon at mabilis daw niyang ginupit ito. Ang halos mga isang dangkal na lang daw yung agwat nun sa tiyan ni Lola Idang. Isang malakas raw na tungal yung umalingaw-ngaw sa buong paligid ng bahay. Dahil ano pang magising nga yung mga kaanak nilang naroon at natutulog na. Maging si Lola Idang daw noon ay nagising na rin dahil sa mga ingay na kanilang narinig. Maya-maya pa ay may kumalabog nga sa ibabaw ng kanilang bubungan. At tila ba may kung sinong bumababa roon na nagmamadali. Agad-agad rin na nagsilabasan yung mga kaanak ni Lolo Jose upang tignan kung sino nga ba yung may gawa ng ingay na yon. Tapang raw silang nagsilabasan noon at armado raw sila ng mga itak. Ngunit wala pa ngang isang minuto ay humahangos nga raw sila at muling nagbalik. Nung tanungin nga ni Lolo Jim kung bakit nga sila bumalik, ay ganoon na lamang yung panginginig nilang sinabi na hindi lamang daw pala iisa yung aswang na naroroon sa may labas at naghihintay. At umano yon, habang yung isang naroon daw sa bubungan ay galit na galit. Nakita rin daw ng isa sa kanila na dumudugo nga yung bunganga nito. Indikasyon ng pagkakaputol nga ni Lolo Jim ng kanyang dila. Matinding pangangalampag yung ginawa ng tatlong aswang noon sa labas at sa bubungan ng bahay, na halos masira nga raw noon yung mga dingding dahil sa pagwawala ng mga ito. Kaya naman ikinandado nga nila yung mga pinto at pintana bago pa makapasok yung mga yon. Binantayan rin daw nila yung ilang bahagi ng bahay na kayang pasukin ng aswang. At sa awa naman ng Panginoon ay wala naman daw nagawa yung mga yon. Halos mag-iba raw talaga yung sa may kusina noon.
Pero wala naman daw silang magawa dahil alam nga nilang delikado sa kahit kanino man. Kapag lumabas pa nga sila ng bahay, lalo at tatlo nga yung naroroon at paikot-ikot. Nagdasal na lamang daw silang lima noon sa loob ng bahay upang mapahupa nga yung galit ng mga nilalang. Ayon nga kay Lolo Jim, hindi rin daw siya naglakas loob noon dahil sa kanilang lima ay tatlo raw yung babae. Matapos nga raw nilang magdasal noon ay binudburan nga nila yung bawat bintana at pinto ng bahay ng asin. Nagsabit rin daw sila ng mga bawang noon upang hindi nga doon magtangkang dumaan yung magalit na aswang na yon. Matyaga raw silang naghihintay noon na talagang hindi nga sila lumabas hanggang umabot na nga ng umaga. At syempre bago pa mangyari yon, ay nag-alisa na rin daw yung tatlong mga nilalang na paikot-ikot sa labas ng kanilang bahay. Pagputok ng liwanag, ay tinignan nga raw nila yung sitwasyon ng bahay. At gano'n na lang nga yung kanilang pangingilabot nang makita yung mga kalmot sa dingding. Dahil nga sa mga nangyari, pinakalat daw nila yon. Sinabi rin nilang aswang si Aling Nora. Dahil nga nalaman na rin ng kanilang mga kababaryo, ay tumulong raw sila sa pagbabantay gabi-gabi. Sa kabutihang palad naman ay hindi na raw bumalik yung mga yon. Lalo at kumalat na nga rin sa buong barangay pati sa mga karatig baryo yung tungkol sa kanila. At alam nilang kung sakaling bumalik pa sila ay baka ikapahamak na rin nila. Si Tita Bian po yung naging anak ni Lola. Ay panganak po nito ng maayos yung kanyang dinadala. Wala po nang mangyari yun ay wala na rin nangyaring kahit na anong mga kababalagan sa kanila. Pero syempre, binaon po nila yung mga karanasang yon hanggang sila ay tumanda. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po. Tawagin niyo ako sa pangalang Jenny. Taga Ilocos po ako at ibabahagi ko lang sana itong kwento ko tungkol sa nangyari noong mga panahong nakunan ako sa panganay na anak namin ng aking asawa na tawagin po nating Marco. Bale, yung pinakanakaranas po talaga nito ay si Nanay Rosie at ang pamangkin kong tawagin po nating Risa. Kahit na 4 na buwan na po yung tiyan ko noon, ay patuloy pa rin ako sa pagtatrabaho. Ilang ulit na rin akong pinagsabihan ng aking asawa na tumigil na at pumirmi na lang sa bahay para maiwasan nga yung mapagod ng gusto. Pero hindi pa rin po ako nakinig noon. Ang dahilan ko kasi noon ay hindi pa naman ganun kalaki yung aking tiyan. At kailangan ko din munang makapagtrabaho para makapag-ipon din kami ng sapat para sa aking panganganak. Kaya't wala na ring nagawa yung asawa ko noon kung hindi yung hayaan ako sa aking kagustuhan na magtrabaho. Sabay rin naman kaming umuwi tuwing gabi, kaya kahit papano ay wala naman akong dapat na ipag-alala. Hanggang sa dumating nga yung gabing hindi namin inaasahan noon. Pauwi na po kami noon ng asawa ko galing sa aming trabaho. Habang naglalakad noon, ay ramdam ko yung biglang pagkirot na aking tiyan. Hindi ko naman alam kung ano nga bang dahilan. Gayong mula umaga ay bigla-bigla na lamang itong kumikirot tapos nawawala rin naman. Naisip kong wag na lang sabihin sa asawa ko. Dahil nawala rin naman makalipas yung ilang minuto. At ipinagpatuloy na lang nga namin ng aking asawa yung aming paglalakad. Sa kalagitnaan po ng daanon, bigla kong naramdaman na parang tumatayo yung mga balahibo ko sa aking katawan. Inakala kong ako lang yung nakakaramdam ng ganoon. Ngunit maging yung asawa ko pala ay naramdaman din yon. Pinagsabihan lang niya akong dalian namin yung aming paglalakad at baka may nakasunod nga sa aming dalawa. Nagtaka pa ako noon kung ano nga ba yung ibig nitong sabihin. Ngunit ginawa ko na lamang yung kanyang sinabi. Nawala lang yung paninindig ng aming mga balahibo nang makarating na nga kami sa aming bahay. Saktong pagpasok naming mag-asawa, muli ko namang naramdaman yung pagkirot ng aking tiyan. Noong una ay sinikap ko talagang wag ipahalata sa aking asawa na meron akong dinaramdam ng mga sandaling yon.
Tinanong pa nga niya ako noon kung okay lang ba ako. At tumango naman po ako dito. Nabaling yung atensyon namin kina Nanay Rosie at Risa. Nakakarating lang din ng mga oras na iyon. Agad na lumapit sa akin si Nanay upang tignan ako. Gayong namumutla raw ako. Dahil hindi ko na rin kaya pa yung labis na kirot ng aking tiyan. Napatungo na rin sa aking puson. Napahawak na lang ako noon kay Nanay at sinabi kung ano nga ba yung aking nararamdaman. Nataranta naman sila dahil doon. Lalo na nga nung ituro ni Nanay yung aking binti na merong tumutulong dugo. Nanlaki rin yung aking mga mata bunsod na aking nakita. Bigla-bigla na lang akong kinabahan. Dali-daling lumabas si Nanay Rosie upang maghanap ng aming masasakyan. Dahil tutungo raw kami sa ospital. Nasikaso naman ng aking asawa yung aming mga gamit na dadalhin. Habang yung aking pamangkin naman ay inalalayan at binantayan ako habang nakaupo sa aming upuan. Pilit kong ininda noon yung pananakit ng tiyan ko. Ngunit hindi ko na nga talaga kaya pa. Sa hindi inaasahan ay bigla kong nanghina at nanlabo na yung aking paningin. Hinimatay nga ako ng mga sandaling yon at hindi ko na alam pa yung mga sumunod na nangyari sa akin. Nagising na lamang ako noon na nasa ospital na ako. Kasama yung aking asawa. Hinang-hina po ako noon ng mga sandaling yon at halos hindi ko na rin maramdaman yung pang-ibabang parte ng aking katawan. Nagtaka ko noon kung bakit ganoon na lamang yung aking nararamdaman. Kaya't hindi ko na nga rin magawang makabangon noon. Nilapitan pa ako ng aking asawa at pinagsabihan na huwag piliting bumangon dahil hindi ko pa umano kaya. Napansin ko naman na tila mugto yung mata nito at malungkot yung kanyang boses po noon. Kaya tinanong ko nga siya kung ano nga bang nangyari sa aming anak at hindi naman siya nagdalawang isip na sabihing nakunan daw ako dahil sa labis na pagkapagod at pag-iisip sa aking pagtatrabaho. Napakapa po ako noon sa aking tiyan at wala na po akong makapa. Hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko noon. Parang pinagsakluban po ako ng langit. Sakto kasing pagkarating ng ospital ay hindi na raw kayang isalba pa yung aming 4 na buwang sanggol. Kaya't wala raw nagawa yung doktor kundi siguraduhing ligtas ako. Kahit hindi na nga maliligtas pa yung aming anak. Napaiyak na lang po ako noon at sinabi sa aking asawa na hindi ko man matanggap ay wala rin akong magawa dahil nangyari na po yung lahat ng iyon. Si Nanay Rosie naman at Risa yung umuwi sa aming bahay noon at sila na nga rin yung naglibing ng sanggol. Nalungkot ako dahil hindi ko man lang po ito nakita bago ito inuwi ni Nanay. Nanatili pa po kami noon sa ospital kaya si Nanay nga yung naiwan sa aming bahay. Habang nasa ospital nga raw kami at sa bahay sila Nanay, nakaranas daw sila ng kakaibang bagay. Ayon pa nga sa kwento ni Nanay sa akin noon, unang gabi raw matapos nilang mailibing yung sanggol sa may likod ng aming bahay, ay kakaibang araw yung kanilang naramdaman. Dahil sila lang ang dalawa ni Risa yung nasa bahay noon. Maaga raw silang nagpahinga. Nasa kanya-kanyang silid daw sila noon mga bandang alas 9 ng gabi. Noong makarinig nga sila ng kakaibang ingay sa kanilang paligid. Hindi man daw yun paghuni ng tiktik dahil parang huni raw yun ng ibon na hindi naman nila alam kung ano. Nagmatsyag pa rin daw sila sa kanilang paligid. At napansin nilang kahit ilang minuto na ay hindi pa rin tumitigil yung naturang paghuni na kanilang naririnig. Lumabas daw sila sa kanilang silid dahil hindi rin naman sila makatulog. At noong nasa sala ng araw silang dalawa, natigil daw yung ingay na yon at inakala nilang wala lang yon. Ngunit ikinagulat daw nila yung mga sumunod na nangyari noon. Pinanindigan daw sila noon ng kanilang mga balahibo nang makarinig naman sila ng mga alulong. Nagkatinginan daw sila Nanay noon at ang labis pa raw nilang ikinatakot noon
ay mukhang malapit lang daw yung pinanggagalingan ng naturang mga pag-alulong. Ipinagtaka nila dahil wala namang aso sa paligid namin. Kaya tinutuban ng araw sila ng hindi maganda. Kaya't dahan-dahan nga raw na tumungo sa kusina si nanay noon. Gayong nang sundan nga nito kung saan nagmumula yung ingay, ay mas narinig daw niya ito mula sa kusina ng aming bahay. Kumuha na muna siya ng asin noon at saka ipinakuha kay Risa yung ilaw. Tsaka yung buntot ng pagi na nasa kwarto naming mag-asawa. Iba na raw kasi yung kutob ni nanay noon. Kaya napagpasyahan niyang lumabas upang alamin kung tama nga ba siya sa kanyang iniisip. Pagkalabas nga ni nanay sa likod ng aming bahay, agad niyang tinungo yung pinaglibingan niya ng kanyang apo. Inilawan daw niya yung parte kung nasaan ito nakalibing. At ganoon na lang yung panlalaki ng mga mata ni nanay Rosie noon dahil sa kanyang nakita. May isang dambuhalang aso raw ang naroroon at inaamoy-amoy daw yung lupa kung saan nga nakalibing yung aming sanggol. Napatingin pa raw sa gawin niya yung dambuhalang nilalang, kaya't napatras nga raw noon si nanay. Inakala ni nanay na atakihin siya ng nilalang na yon. Ngunit mabilis daw na umalis yung malaking asong yon nung sabuyan nga ni nanay ng asin yung kinaroroonan nito, at nang makita raw nito yung buntot ng pagi na hawak-hawak ni nanay. Batid ni nanay na kung nahuli pa raw siya ay baka hukayin nga ng aswang na yon yung lupa upang makuha yung sanggol na naroroon. Minabuti na lang niyang lagyan ng malaking bato ang ibabaw ng lupa kung saan nga niya inilibing yung sanggol. Pagkatapos daw nun ay pumasok na rin siya sa aming bahay. Hindi na muna siya natulog dahil maya't maya raw na sumisilip siya sa likod ng bahay upang alamin kung bumalik ba yung malaking hayop na alam niyang isang aswang. Nang hindi na nga bumalik yung malaking asong yon, doon lang raw nakatulog yung nanay ko. At kinaumagahan daw noon, tinignan daw ni nanay yung nilibingan niya ng sanggol. At hindi naman daw nagalaw yung nilagay nitong malaking bato. Sumagi nga sa isipan ng nanay ko na baka dahil sa mabangong samyo ng aming sanggol, kaya raw ito natunto ng aswang. Hindi rin nawala sa isip ng nanay ko na posibleng bumalik yung naturang nilalang, at hindi nga nito tigilan sa ilang gabi yung sanggol na nakalibing doon gayong bago pa lang yon. Hindi nga nagkamali noon yung nanay ko dahil nung sumunod na gabi, muli ngang bumalik ang naturang aswang. Pagkatapos daw na maghapunan ni nanay, ay inihanda nga niya ang mga gagamiting pangontra sa aswang. Nagmatsyag rin daw sila ni Risa sa kanilang paligid at panay din daw yung silip sa likod ng aming bahay. Ganun nga po yung nangyayari. Noong makarinig na naman sila ng mahihinang pagyabag sa may likod ng bahay, bahagya namang sumilip noon si nanay, at dahil na rin sa bilog at maliwanag na buwan ng gabing yon, ay napansin niya na may kung anong nilalang ang gumagalaw patungo sa kinaroroonan ng pinaglibingan ng sanggol. Hindi nga raw nagaksaya pa ng oras si nanay noon at mabilis din siyang lumabas upang harapin yung aswang na iyon. Saktong pagdating daw niya sa bahagi kung saan nga inilibing yung sanggol, nakita raw niya yung isang mabalahibo at may kataasang nilalang na kinukuha yung batong inilagay niya roon. Sumigaw raw si nanay dahilan para mapatingin sa kanya yung aswang na yon. Agad raw nitong iwinasiwas yung kanyang hawak na buntot ng pagi, at nakagawa ito ng malakas na tunog sa hangin. Napatras daw noon yung aswang, kaya't minura nga ito ng nanay ko. Nilabanan daw ni nanay yung labis na kabang kanyang nararamdaman. Magkakasunod na iwinasiwas ni nanay yung kanyang dalang buntot ng pagi, habang siya raw ay naglalakad patungo doon sa kinaroroonan ng nilalang. Patuloy niya itong minumura at sinabihang hindi nga siya takot dito. Galit na galit raw noon yung aswang kay nanay, ngunit napapaatras daw ito dahil sa kanyang ginagawa.
Sinagawan din niya itong hindi nito makukuha yung sanggol sa lupa. Gayong papatayin niya ito bago pa man niya makuha yung nakalibing na sanggol. Nakita raw ni nanay noon yung nagbabagang mga mata ng aswang. Ngunit hindi nga niya inisip pa yung takot na kanyang nararamdaman. Mas naisip nitong dapat na hindi makuha ng aswang na yon yung inilibing niyang sanggol. Pinagkaitan ng araw kasing mabuhay yon sa mundo ay baka magagawa pang kainin ng aswang na yon. Ipinagpatuloy ni nanay ang kanyang ginagawang pagwasiwas ng buntot ng pagi. Wala namang nagawa yung aswang noon kung hindi yung umatras papalayo sa pinaglibingan ng sanggol. At walang ano-ano raw ay bigla na lang nawala yung aswang na yon. Mabilis nga yung naging paggalaw nito, kaya hindi na nga nasundan pa ni nanay kung saan nga ba ito nagpunta. Inihanda pa nga ni nanay yung kanyang sarili, gayong naisip niyang baka takihin nga siya nito sa kanyang pagtalikod. Pero lumipas pa raw yung ilang minuto noon at hindi na raw nagpakita pa sa kanya yung nilalang. Hindi rin daw niya naramdaman yung presensya ng aswang na yon sa paligid. Kahit papano ay nakampante na nga yung nanay ko noon. Papasok na sana siya sa bahay, ngunit pansin daw niya na may mga taong may dalang lampara na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Hinintay naman ito ni nanay at nang makalapit nga yung mga ito ay nakita raw niya yung grupo ni Mang Dindo na tila may hinahanap. Nang tanungin naman ni nanay ang mga ito kung ano nga ba yung kanilang hinahanap, ay nagulat daw siya nang tumugon si Mang Dindo na aswang raw yung kanilang hinahanap. Muntik na raw kasing mabiktima ang buntis nitong anak, kaya't sila nga raw ay nagroronda sa paligid. Mga 1 oras na raw yung nakaraan mula nung nangyari yon. Nang magtanong nga daw yung mga ito kung ano nga bang ginagawa ni nanay sa labas ng bahay, sinabi niya sa mga ito na nakaengkwentro niya yung aswang na kanilang hinahanap. Malakas daw kasi yung kutob ni nanay na parehong aswang lang yung kanilang pinag-uusapan. Ikwinento din ni nanay yung tungkol sa pakay ng aswang. Kaya hindi nga makapaniwala yung mga ito at inakala raw kasi nila na naging maayos naman yung lahat dahil ang pagkakaalam nga nila ay nakaabot naman sa ospital. Pagkatapos nga po nun ay nagpaalam na rin ng mga ito. Magroronda pa raw kasi sila dahil baka nasa paligid lamang yung naturang aswang. Kaya't napatango na lang sa kanila yung nanay ko at pumasok na nga sa bahay namin. Nagmatsyag raw si nanay noon hanggang magumaga. At nang makauwi na nga po kami ay kwinento lang ni nanay sa amin yung tungkol doon. Nang tignan ko nga yung pinaglibingan niya ng sanggol, ay nakasemento na po ito. Naisip kong baka nasundan kami ng aswang ng gabing makunan ako. Subalit dahil wala naman akong pruweba, ay iwinaksi ko na lang nga po yun sa aking isipan. Simula noon ay hindi na rin bumalik yung aswang. Dahil natakot na rin siguro dahil marami na pong mga kalalakihan noon yung mga nagroronda tuwing gabi. Dito ko na rin po tatapusin yung kwento kong ito. Maraming salamat po. Malungkot man po yung mga nangyari, pero wala na rin po kaming magagawa noon. Salamat po ulit. Tawagin niyo po akong Stella. Bala ko lang ibahagi itong kwento sa inyo. At sana ay mabasa po ninyo ito sa inyong channel. Hindi ko ito personal na karanasan. Ibinahagi lang din sa akin ito ng aking kaibigan na tawagin po nating Rona. Itong nangyari kay Rona ay naganap noong nakikitira siya sa bahay ng kanyang lola Luisa. Dito lang din po sa may bandang Samar. Pero hindi ko na lang babanggitin yung eksaktong lugar. Dahil may sakit nga yung lola niya dulot ng katandaan, nagpasya yung mga magulang niya na doon na lang patirahin sa bahay ni Lola Luisa, itong kaibigan ko. Wala naman itong nagawa, lalo pa at kung ano-ano na nga ang sakit ang dumadapo sa matanda. Ngunit sa lahat daw ng sakit ni Lola Luisa
Ang kanyang ubo ang siyang hindi nawawala. Ubo raw ito ng ubo, lalo na tuwing malamig yung gabi. Naging ugali raw ng matanda yung dumura sa may siwang ng sahig ng kanilang bahay. Nagawa lang din sa kawayan. Ilang ulit din naman siyang binigyan ni Rona ng lata na siyang duraan nito, pero matigas pa rin daw yung ulo ng kanyang lola. Iniisip ng aking kaibigan na baka dala lamang ng katandaan ng katigasan nito ng ulo. Dahil doon, isinawalang bahala na lamang niya ang kanyang ginagawa. Ang hindi alam ni Rona, yun pala yung magiging rason kung bakit mas napadali yung buhay ni Lola Luisa. Dahil kasi sa ginagawa nito, ay naamoy ng aswang yung matanda at naging target po nito. Buwan ng Mayo raw yon. Madalas daw ay maraming mga batang pumupunta kina Lola para makahingi ng bulaklak ng kanilang iaalay sa simbahan. Dahil nga roon, nasanay na raw si Rona sa mga batang yon. Ngunit labis daw yung kanyang pagtataka noong isang gabi. May naririnig daw siyang ingay sa loob ng kanilang bakuran. Parang lagitik raw yun ng mga binabaling halaman. Inisip daw ni Rona na baka bata lamang yon na nanghihingi pa rin ng bulaklak. At bunsod nun, sinubukan ni Rona na sumilip sa may siwang ng kanilang dingding. Ilang sandali pa raw siyang nakasilip noon, pero hindi nga niya makita yung mga bata sa labas. Nagpatuloy siya sa pagsilip roon hanggang sa may nakita siyang isang nilalang na nakatayo malapit sa isang halaman. Parang nagmamatsyag daw yon kina Rona. Noong una ay inakala niyang magnanakaw yon, ngunit nang mapansin niyang nagbabaga yung mga mata ng nilalang, doon na nga lumakas yung kabog ng dibdib ni Rona. Sasabihin na sana nito sa kanyang lola yung patungkol doon. Pero sa isang maikling sandali lamang ay nawala na lang daw yung nilalang na kanyang nakikita. Hindi alam ni Rona kung saan na nga ba nagpunta yung nilalang na iyon. Sa hindi inaasahan ni Rona, biglang umubo ng magkakasunod yung kanyang lola. Parang mas malala raw yun kung ikukumpara sa mga normal nitong pag-ubo. Habang umuubo daw si Lola Luisa, panay rin yung pagdura nito sa may siwang ng sahig. Walang humpay daw yung pag-ubo at pagdura nito. Kaya nagmadali raw si Rona para kumuha ng tubig na maiinom ng kanyang lola. Naisipan pa raw niyang lagyan yon ng kaunting asin, nang sa gayon ay kumalma raw kahit papano yung ubo nito. Pagbalik niya, ganoon pa rin yung sitwasyon ni Lola Luisa. Kaya labis siyang nabahala rito. Nilapitan na raw na iyon para painumin ng tubig. Nasa kalagitnaan sila ng ganong sitwasyon nang makarinig naman itong si Rona ng kaluskos sa mailalim ng kanilang bahay. Pakiramdam niya, may kung anong nilalang ang naroroon. Walang ano-ano. Iminumog daw ni Lola yung natitirang laman ng baso. Pagkatapos, iniluwa raw niya yon sa may siwang. At sa hindi nila inaasahan, may narinig silang malakas na hiyaw ng kung anumang nilalang. Parang hayop daw yon na nasaktan. Kaya nagkatitigan na lang daw yung dalawa noon. Nagtanong nga si Rona sa kanyang lola kung ano nga ba yung kanilang narinig. Pero ang sabi daw ni Lola Luisa ay wag na lamang daw nilang pansinin ang bagay na iyon. Hindi naman doon na panatag si Rona, kaya magmula noon, nagbantay na nga talaga siya sa kanilang paligid tuwing malalim ng gabi. Ika-31 daw ng Mayo noon nang maganap yung hindi inaasahan ni Rona. Dahil yun nga, ang huling araw ng Flores de Mayo. Kahit na mga alas 4 pa lamang daw ng hapon, ay marami ng mga batang pumupunta sa kanila para manghingi ng bulaklak. Hindi naman sila tinanggihan ni Rona dahil masaya naman daw siya kapag naroon yung mga bata. Gawa ng ilang bata na nga yung pumunta
Napagpasya ni Rona na tumambay na lamang sa may labas ng kanilang bahay upang bantayan yung mga bata at magagawa niyang alalayan yung mga yon. Ilang grupo ng mga bata yung dumating nang hingi ng kanyang bulaklak. Kaya hinayaan niyang pumitas at pumili ng mga bulaklak na kanilang maibigan. Ang mga batang yon para maialay nga nila sa simbahan. Kalaunan, noong nagsisimula na raw yung Flores de Mayo sa kanilang kapilya at wala nang gaanong kabataan yung dumadaan para manghingi ng bulaklak, napagpasya niyang pumasok na lamang sa bahay nila para makapagluto na para sa kanilang hapunan. Habang nagsasaing daw noon, panay na rin yung kanyang pagdungaw sa maliit na bintana. Walang ano-ano, may napansin siyang isang batang lalaki na nakatayo sa may tapat ng kanilang bakuran. Ilang beses pa raw niyang sinulipan yung batang yon at hindi pa rin daw yun umaalis. Sa kadahilan ng yon, isinala nga niya sa apoy ang kanyang niluluto at lumabas sa kanilang bahay. Pagkalabas ni Rona, sinabihan niya yung bata na pumitas na lamang ng bulaklak at siya na yung bahalang pumili. Sinabihan pa niya yung bata na dalian na dahil nagsisimula na nga raw yung panalangin doon sa simbahan. Nagpasalamat naman daw yung bata. Lumapit sa mga bulaklak. Siya nga pala, ayon kay Rona, nakayuko raw yung batang yon, kaya hindi niya maaninag yung mukha ng bata. Ilang sandali pa, nagawa ng makarami ng bata at napuno na rin daw kahit papano ang kanyang dalang supot. Papasok na sana si Rona noon dahil inaasahan niyang aalis na nga yung bata kahit pa na hindi ito nagpapasalamat. Ngunit tumigil lang yon at napatitig sa kanilang bahay. Ilang sandali pa, nagwika raw yung bata na nauuhaw raw siya at nais daw niyang uminom. Naawa naman kagad si Rona sa kanya at sinabing pumasok na lamang sa kusina ng kanilang bahay. Tsaka tuntunin na lamang yung bangang merong lamang tubig. Hindi naman daw sumagot yung bata at hindi nagdalawang isip na pumasok. Hindi alam ni Rona kung bakit ng mga panahong yon ay parang naninigas daw yung kanyang katawan at napako sa kanyang kinatatayuan. Napalingon na lamang daw siya noon sa kanilang bahay. Kahit anong pilit niya, ay hindi raw siya makagalaw. Dumaan ng ilang minuto. Narinig ni Rona yung ungol ng kanyang Lola Luisa at parang nasasaktan ito. Mas dumoble pa nga yung kabang kanyang naramdaman. Kaya pinilit ng aking kaibigan na makagalaw. Hindi kasi maganda yung kanyang kutob ng mga panahong yon. Pinilit niyang labanan yung kanyang takot at iginalaw niya ang kanyang mga paa hanggang sa magawa nga po nito. Noong nagawa na nga niya, doon nga siya nagpasyang pasukin yung kanilang bahay. Dalang supot ng bulaklak ng bata, pumasok nga siya sa loob ng kanilang bahay. Sinilip niya yung kusina, ngunit labis yung kanyang pagtataka noon nang hindi na nga niya nakita roon yung bata. Lumakas yung kabog ng kanyang dibdib, lalo pa at patuloy sa pag-ungol yung kanyang lola. Dahil sa kanyang kutob, napamura nga siya ng pabulong at nagmadaling tinungo ang silid ng kanyang Lola Luisa. Pagkapasok niya, isang malakas na mura yung kanyang napakawalan. Kitang-kita niya kasi yung bata na umibabaw sa matanda at sinasakal siya nito. Nakangangaraw yung matanda at ang bata naman ay inilalabas yung kanyang tila na parang may kung anong nais na gawin. Sa galit at takot ni Rona, napamura ulit siya at tinapon yung supot ng bulaklak sa bata. Nilingon daw siya ng bata at kitang-kita ni Rona ang nagbabagang mga mata nito habang naglalaway. Alam kaagad ni Rona kung ano yung batang yon, kaya napasigaw nga siya. Marahil dahil sa ginawa niyang pagsigaw ay nasindak daw yung aswang at nangamba na baka may kung sinong pumunta doong kababaryo nila. Tunsod nun ay nagmadali siyang lumundag pa ibaba sa higaan ng matanda. Lumapit daw yun sa bintana at mabilis ding lumundag palabas. Sigaw pa rin noon ang sigaw si Rona at lumapit ito sa bintana.
At noong dungawin nga raw niya sa bintana, yung kaninang batang kanyang nakikita ay ibang-iba na raw. Nakakatakot na raw yung anyo nito. Doon na nga nabatid ni Rona at parang natauhan siya na baka dinadaya lamang ng aswang ang kanyang paningin. Naunahan siya nito ng dungan. Agad niyang nilingon ang kanyang lola. At alalang-alala siya rito nang mapansin niyang humahabol yun ang kanyang hininga. Noon din ay tinapon niya sa labas ng bintana yung mga bulaklak na hiningi ng bata na isa palang aswang. Lalo at tumakbo na rin daw yun palayo. Sinisin niya ang kanyang sarili kung bakit nagawa niyang pagkatiwalaan ang batang hindi naman nila kakilala. Sinara nga ni Rona noon yung bintana at pati na rin yung mga pintuan dahil sa takot na baka muling bumalik yung aswang na yon. Pinakiramdaman niya kung ano nga bang kalagayan ng matanda dahil parang nahihirapan daw itong huminga dahil sa mga nangyari. Tinanong niya si Lola Luisa kung ano nga bang kanyang nararamdaman. Pero noong mga panahong yon ay parang nawalan daw ng kakayahan yung matanda na makapagsalita. Umungol lang daw yon ng umungol at tumutulo yung kanyang luha na parang may kung ano sanang nais na sabihin. Nakaramdam naman ng awa si Rona sa matanda dahil iniisip nito na baka masama talaga yung pakiramdam nun. Saglit nga siyang nagpaalam para kumuha ng makakain dahil hinahapo daw yung matanda at nagugutom daw ito. Nung nasa kusina na nga siya at tumatakal na nga ng kanin, may kakaibang amoy siyang nalanghap. Hindi niya yon maunawaan pero parang amoy raw ng asong galisin na inaluan ng dumi ng manok. Parang pinaghalo-halong mabahong amoy. Ayon pa nga kay Rona, halos masuka raw siya noon. Kaya pigil hininga siya habang kumukuha ng makakain. Pagkatapos nga niyang kumuha ng pagkain, ay nilagyan nga po niya yon ng sabaw para hindi raw mahirapang lumunok ang kanyang lola. Nasa kalagitnaan nga siya ng kanyang ginagawa nang marinig niyang muli yung pag-ungol ng kanyang lola. May naulinigan din siyang kumakahig sa mismong silong ng kanilang bahay, katapat ng papag na hinihigaan ng matanda. Kaya doon nga niya naisip na baka meron na naman kung ano doon. Dali-dali nga siyang pumunta sa kwarto ng kanyang lola at sinubukang itaboy yung mabahong hayop na parang naroroon sa ibaba. Ngunit ng pagkapasok raw niya sa kwarto ay nagulat siya nang makitang nakanganga ang matanda. Naghihingalo na pala. Nang ibaling niya ang kanyang paningin sa may sahig, may nakita siyang mga mapupulang mata na nakasilip doon. Napamura na nga si Rona at tinapon doon yung sabaw ng kanin na kanyang dinala para sana sa kanyang lola. Narinig pa nga po niyang umatungal yung nilalang na yon. Mabilis na tumakbo paalis. Noong wala na raw yon, itinoon nga ni Rona yung kanyang pansin sa kanyang lola. At doon nga po nito nalaman na wala na palang buhay ang kanyang lola. Napahagulgol daw siya noon dahil sa mga nangyari. At sinisi yung kanyang sarili noong mga sandaling yon. Ilang ulit pa niyang niyugyug yung matanda at pilit na ginising. Pero talagang wala na raw yung reaksyon at wala na ring pulso. Sa pag-asang baka hindi pa nga nakatakas yung aswang na yon, binuksan raw niya yung bintana at sumigaw ng ubod ng lakas para makahingi ng tulong. Nataon noon na marami yung mga pauwi mula sa kanilang kapilya. Kaya may mga kababaryo silang dumaan at nagtanong kung ano nga bang nangyayari. Sinabi naman sa kanila ni Rona at sinubukan ng ilan sa kanila na tugisin yung aswang na yon. At ang iba naman ay tinignan nga yung lagay ng matanda. Pero talagang wala na raw itong buhay. Kaya humingi na raw ng tulong yung iba sa kanilang mga kababaryo. At yun na nga po yung nangyari. Nakatakas po yung aswang na yon. Talagang binawian ng buhay yung lola ni Rona. Noong ibinurol na raw ito, nagtanong-tanong sila sa mga tao patungkol sa batang pumunta kina Lola Luisa. Nilarawan yun ni Rona
pero walang nakakakilala sa bata. May mga nakapagsabi na baka may orasyon daw yung aswang na yon para magmukha siyang bata sa mata ni Rona. Talagang tinaya nga yung paningin ni Rona. May nagbigay rin ng kanilang palagay na baka bata daw talaga yon. Naakit lang sa amoy ng matandang merong sakit. Pero mukhang malabo naman po yung ganong anggulo. Talagang nadali po si Rona ng bata na isa palang aswang. Dahil nga sa nangyaring yon, hindi na nga nanatili pa si Rona sa bahay ng kanyang lola. Umuwi na rin siya sa kanilang bahay, dala ng lungkot na kanyang nararamdaman. Sinisi raw niya ang kanyang sarili sa mga nangyari. Pero sinabi naman ng kanyang mga magulang na wala siyang kasalanan. Ang talagang may sala raw ay yung aswang dahil pinatay nito si Lola Luisa. Hanggang sa mga panahong ito, may mga pagkakataong napapatulala pa rin daw si Rona. Dahil patuloy pa rin siyang nalulungkot kapag kanyang naaalala. Natakot na rin daw siyang magpapasok ng dayo sa kanilang bahay. Dahil nga sa ganong nangyari. Ito na rin po yung katapusan ng kwentong ito. Nagpapasalamat po ako sa pagkakataong ito at sa lahat ng mga nakinig. Tawagin ninyo ako sa pangalang Larry ng Antique. Nasa 56 na taong gulang na ako ngayon, pero walang asawa. Naghahanap nga pala ako, baka merong mga single dyan na kaedad ko. Pero magkukwento muna ako ng karanasan ko na nangyari pa mga 30 anyos na nga yung nakaraan. Nangyari ito dito sa probinsya namin sa Antique. Noong ako ay sumama sa mga barkada ko na maglaro ng basketball sa kabilang baryo. Hindi ako magaling maglaro, kaya pupusta lang din sana ako at manonood. Kung sakali namang kailangan ako para maibalanse ang mga tao sa naglalaro, willing naman din akong maglaro noon. Pero nung nagkapilian na hindi naman kinailangan na maglaro ako, lalo at hindi nga ako kagalingan maglaro, gumamit kami ng motor noon papunta sa baryo na ito. Nakiangkas lang din ako sa mga barkada ko. Habang naglalaro na nga sila, napaupo ako sa gilid ng court. Merong upuan doon na bakante dahil karamihan sa mga manonood noon ay naroon sa kabilang side. Mga 4:00 pa lang yata ng hapon ito. Kaya marami talagang mga tao. Maya-maya pa, bigla akong nauhaw kaya tumayo muna ako para bumili ng maiinom. Nagyosin na rin ako sandali doon sa may tindahan. Pagbalik ko sa upuan, meron ng babaeng nakaupo doon. Medyo mahaba naman yung upuan, kaya umupo pa rin ako, lalo at nasa kabilang dulo naman yung babae, habang umupo ako sa kabilang dulo rin. Sementadong upuan ito, na pareho nga sa mga makikita mo madalas sa mga park. Ilang sandali pa, biglang nagtanong sa akin yung babae. "Kasama mo ba itong mga dayo na naglalaro?" Sabi ng babae. Tumango lamang ako. Medyo hindi naman ako interesado sa babaeng ito, dahil halata na mas matanda ito sa akin. Pero aaminin kong maitsura ito, maputi din at makinis. Hindi nga lang talaga ganon yung tipo ko, dahil kabaliktaran ng trip ko sa babaeng ito nung panahong ito. Gusto ko kasi ng mas bata sa akin at morena. Pero kung pinilit siguro ako ng babaeng ito ay baka pumayag rin naman ako. Mukha nga lang na nakikipagkaibigan lang ang kanyang tono. Tinanong niya ako kung taga saan ba at kung bakit hindi raw ako nakasama doon sa mga naglalaro. Sinagot ko naman lahat yon, kaya medyo naging komportable naman siya at umusog ito ng konti palapit sa akin. Baliwala naman sa akin yon, kasi nga hindi ko rin siya type. Nag-uusap lang kami habang patuloy yung panunood sa laro. Tawagin pala natin siya sa pangalang Gemma. Mukha naman itong mabait, pero napansin ko na habang nag-uusap kami ay panay ang tingin sa akin ng isa sa mga player na naglalaro kalaban ng mga barkada ko.
napansin din yun ni Gemma. Kaya parang nahiya ito para sa akin. Bakit kaya ang sama ng tingin sa akin ng isang yon? Nobyo mo ba? Tanong ko sa kanya. Hindi daw niya nobyo, pero hindi daw niya itatanggi na naliligaw yon sa kanya ng mga ilang buwan na, at mukhang ayaw daw nito na may ibang kinakausap si Gemma. Hindi mo naman pala nobyo eh. Wala naman pala siyang karapatan. Isa pa, ngayon lang tayo nagkakilala at wala namang mali siya ang pinag-uusapan natin. Sabi ko naman noon. Pero talagang tingin ang tingin sa amin yung lalaki na hindi na ito makapag-concentrate sa kanilang laro. Kaya ayon, natalo nga sila ng mga barkada ko. Masaya ako noon dahil nanalo nga yung 100 kong pusta. Ang laki na rin nun para sa akin. Nung tumayo na ako para pumunta sa mga barkada ko at nagpaalam na rin nga ako kay Gemma, bigla naman akong nilapitan ng lalaki at tinulak nga ako ng malakas. Pero agad siyang inawat ng kanyang mga kasama. Medyo maedad na rin po ito. Tawagin natin siya sa pangalang Rigor. Mga lagpas 10 taon siguro ang kanyang agwat ng edad sa akin. Talagang parang tito ko na yung dating nito noon. Kaya siguro ayaw din sa kanya ni Gemma dahil medyo may edad na nga rin ito at bayolente pa. Buti na lang at inawat dahil papalagan ko rin sana yon. Medyo basagulero rin kasi ako ng panahon na ito. At hindi naman sa pagmamayabang ay medyo malaki din akong tao. Nasa 5'10" din yung height ko. Nung muntik na nga akong tumumba, syempre pinagmumura ko din siya. Pero inawat ako ni Gemma. Kung ano-ano yung pinagsasabi sa akin ni Rigor noon. Dahil nga doon ay umuwi na rin kami agad. Kaso nga lang, nung mangyari itong lahat ng ito ay malapit na rin ang fiesta sa baryo na iyon. Kaya nga wala pa yatang 10 araw ang nakaraan at bumalik din kami doon. Pumunta kami sa sayawan. Doon ay nagkita kaming muli ni Gemma. Hindi ko rin talaga akalain na magkikita kami sa loob pa ng sayawan. Nag-usap kaming muli noon at humingi ako ng tawad sa mga unang nangyari noong una kaming magkita. At sa pagkakataon din na iyon ay hindi na kami nagkakahiyaan. Mas napansin ko yung kagandahan at kaseksihan ni Gemma na parang nagkaroon na rin ako ng interes sa kanya. Hanggang niyaya nga nito ako sa kanilang bahay. Wala raw tao doon dahil sila lang daw ng kanyang tatay yung magkasama sa bahay. At malamang abala rin daw ito sa paglalasing sa bahay ng kanyang barkada. Nung sabihin nga niya iyon, aaminin kong may mga bagay na tumatakbo sa utak ko. Nagpaalam ako sa mga barkada ko. Nalalabas lang kami ni Gemma sandali. Tapos pumunta nga kami sa kanilang bahay. Medyo malayo rin yon doon sa sayawan. Alam ko na nga rin noon na gusto ako ni Gemma dahil bakit naman niya ako aayain doon, diba? Wala rin naman akong kung anong kutob na masama sa kanya noon, kaya sumama rin ako. Mga ilang minuto pang paglalakad ay narating na nga namin ang kanilang bahay. Pumasok agad kami doon. Tinawag pa ni Gemma ang kanyang tatay para lang makasiguro kung wala ba talaga ito doon at wala ngang sumasagot. Nung makumpirma namin, agad akong hinila ni Gemma papunta sa kanyang kwarto at talagang may gusto na rin itong gawin. Agad niya akong hinalikan, matiin, marahas, agresibo. Parang hayop na uhaw kung ilalarawan ko yon. Halatang sanay na sanay ito. Nasa kalagitnaan kami ng makamundong mga gawain noon nung tumigil kami dahil nakarinig kami na parang merong tumatakbo sa labas ng bahay na umaaligi doon. Tumigil ang sandali pero nawala naman yung naririnig namin, kaya muli naming tinuloy ang napakahalaga naming dapat gawin ng gabing yon. Ngunit muli na naman kaming tumigil nung merong kumakalampag sa dingding. Ang lakas po nun na parang binubulabog talaga kami. "Tay, ikaw ba yan, Tay?" Sigaw ni Gemma noon pero walang sumasagot.
Aaminin kong nagtaka na rin ako noon. Gawa sa plywood yung dingding ng bahay. Pero maayos at matibay naman yung pagkakagawa. Isang kalampag pa ulit doon sa may bintana. Tapos nakarinig kami ng tunog na parang may matalas na bagay na gumuguhit doon sa dingding. Parang mga matatalas na mga kuko. Yun yung pakiramdam ko noon. Marahan yon at doon papunta sa may pinto ng bahay. Dinig na dinig talaga eh. Napabangon na nga kami nung parang may sumipa ng malakas sa pinto. Nakalak naman yon, pero malakas talaga. Tapos sinabayan yon nang naririnig naming angil na parang may babangis na hayop na nasa labas. Sino ba yan? Sigaw ni Gemma. Sabay lumabas na nga kami ng kwarto. Sinenyasan ko siya noon na wag na muna niyang buksan. Akala niya kasi baka yung tatay lang niya. Hinarangan ko muna ng maliit na mesa yung pinto. May siwang sa may gilid banda ng pinto at sumilip ako doon. Hindi ko na nga napigilan. Nung sinilip ko nga yon, nanlaki po yung mata ko, Sir Dan, sa pagkabigla. Hindi tao yung nasa labas. Napakaitim nun at yung mga mata ay nagliliwanag. Tapos parang nakabuka lang yung bunganga. Meron namang kamay at paa na parang tao, pero nakakatakot po yung mukha nun. Nung makita ko yon, napatras ako agad sa pinto. Tapos pinagpatong-patong ko na nga yung ibang upuan at hinarang ko doon. Gemma, kumuha ka ng armas, itak, kutsilyo, o kahit anong meron. Sabi ko nga agad noon na medyo nanginginig na nga yung katawan ko. Unang pagkakataon ko kasi na makakita ng ganong nilalang. Kumuha si Gemma ng itak habang patuloy pa rin yung pagsubok na buksan yung pinto mula sa labas. Mabuti na lang at matibay-tibay naman yung pinto. Inuha ko agad yung itak pero nanginginig yung kamay ko. Hindi naman sana yun yung pinunta ko doon eh. Ilang minuto lamang yung nakaraan. Tawa ni Gemma yung hinahawakan ko. Tapos biglang itak na nga yung hawak ko. Buti sana kung gagamitin ko yun sa hayop o kahit sa tao. Pero hindi. Aswang yon. Alam kong aswang yon. Gemma! Sigaw nung nilalang sa labas. Napatingin ako agad kay Gemma. Sino yon? Tanong ko. Medyo napaisip si Gemma bago ito nagsalita. Boses yun ni Rigor. Hindi ako pwedeng magkamali. Sabi pa nga ni Gemma noon, hanggang tumigil yon sa pagsubok na buksan yung pinto. At nakarinig na kami na parang merong umakyat sa bubong at gumagapang yon doon. Kahit kasi walang kisame yung bahay, may mga harang din sa gilid para wala talagang makapasok mula sa labas. Sinusundan namin kung saan banda yung gumagapang sa bubong. Nagawa lang sa pawid na halatang naghahanap yun ng mapapasukan. Ilang sandali pa, sa isang parte ng bubong ay parang pilit ng tinatanggal ang pawid. Tinali ko ang itak sa nakasandal na kawayan sa may kusina. Medyo mahaba naman yun na pwede kong gamitin. At talagang bala kong pagtutusukin yun. Lalo at kahit anong sigaw namin ay wala namang nakakarinig. Ang layo ng agwat ng mga bahay doon banda kila Gemma eh. Nagpatulong ako sa kanya. Naiusog yung kanilang may kalakihang lamesa. Lalo at parang matatanggal na talaga ang mga pawid. Nilakasan ko na po yung loob ko noon. At tumungtong nga ako sa mesa. Sinubukan kong tusukin yung nasa taas. Pero hindi ko yun natamaan sa 2 ulit kong pagsubok. Nung ginawa ko yun, parang mas lalo yung nagalit. At sa isang parte ay meron na ngang natanggal na isang pawid. Sumilip pa yun doon, Sir Dan. At talagang nakakatakot yung mga mata nun. Susubukan ko pa sanang tusukin yun nung merong biglang sumigaw sa labas. Anak, Gemma! Sino yung nasa taas ng bubong? Sigaw po nun. Tatayo ni Gemma at alam niyang merong tao sa loob.
dahil nakasindi nga yung mga ilaw doon sa sala. Hindi pa man nakasagot si Gemma ay sumigaw na po ulit yung kanyang ama. May aswang! May aswang sa bubong! Papasukin mo ako, Gemma. Kukunin ko yung baril. Sigaw po nun. Sabay kinakalampag ang pinto. Lasing yun pero halatang hindi naman ganon kalasing. Dali-dali naming binuksan yung pinto at pinapasok yung tatay ni Gemma. Hindi naman namin nakalain na meron nga itong baril. Yun yung kanyang unang kinuha nung pumasok ito. Yung parting merong natanggal na pawid, pinaputukan niya iyon ng ilang ulit. Pero ang bilis pong umalis nung nilalang. Dinig na dinig namin yung mga kilos nun sa itaas ng bubong. Nilabas pa nga ng tatay ni Gemma pero wala na siyang naabutan. Sinabi pa nga ni Gemma na parang kaboses ni Rigor yung nilalang na iyon. At talagang nagtaka nga yung tatay nito. Kumpare pala ng kanyang tatay, yung tatay din ni Rigor, kaya hindi ito makapaniwala. Nais pa nga sana niyang puntahan pero hindi namin siya pinayagan. Ang ginawa ko noon, nakiusap lang ako na ihatid nila ako pabalik sa sayawan. At yun nga po yung nangyari. Pagdating ko doon, nakiusap na ako sa mga barkada ko na umuwi na lang kami. Nakauwi naman kami ng ligtas lalo at meron nga kaming dalang motor. Ang sabi ni Gemma noon, mag-iingat na lang daw sila at iiwas na kay Rigor. Hindi ko na alam pa kung ano nga yung nangyari sa kanila. Hindi na ako bumalik pa doon. At wala na rin akong balak na makita pa ulit si Gemma. Dahil talagang delikado nga. Hindi ko alam kung kumalat ba yun sa kanila. Pero ako, nanahimik lang. Mga mapagkakatiwalaang kaibigan lamang ang napagsabihan ko nito. Kung tama nga yung hinala namin tungkol kay Rigor, sana'y wala naman itong taong nasaktan. O sana'y mali nga kami tungkol sa kanya. Sana'y ligtas din si Gemma. Hindi ko na nga rin sinubukan pang alamin dahil natakot din ako. Hanggang dito na lang din po ito, Sir Dan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Rigor. Gusto ko lamang ibahagi sa inyo itong kwento ko tungkol sa aswang. Nangyari po ito sa aking kapatid na tawagin po nating Mary. Nung ipinagbubuntis po nito ang kanyang anak. Maagang nabuntis yung aking kapatid at hindi man lamang pinanagutan ng kanyang nobyo. Wala naman kaming nagawa ni nanay kung hindi tanggapin na lang yung nangyari kay Mary. Hindi ako naniniwala sa aswang dahil para sa akin ay mga bagay lamang ito na bunga ng ating isipan. Subalit hindi ko naman nakalain na dahil sa pagbubuntis ni Mary ay may mararanasan kaming kakaibang bagay. Nang mga unang buwan ng pagbubuntis nito ay wala man lang kahit na anong pagpaparamdam kaming nararanasan. Hanggang sa humantong ng 7 buwan noon ang kanyang pagbubuntis. Habang pauwi ako sa aming bahay, ramdam kong tila may kakaiba sa paligid. Bago ko po pala makalimutan, hindi pa ganon karami yung mga kabahayan sa aming lugar noon. Kaya may mga kadiliman yung daang madadaanan ko na wala talagang mga bahay. Yun na nga po. Habang naglalakad ako noon, hindi ko mapigilan yung mapalingon-lingon sa paligid. Ano kayang nararamdaman ko? Tanong ko pa noon sa aking sarili dahil nagtataka na nga ako na parang kinikilabutan ako na hindi ko maintindihan. Tanging flashlight lamang yung nagsilbing ilaw ko ng gabi na iyon. Hindi rin kasi ganong maliwanag yung buwan dahil medyo makulimlim yung panahon. Aaminin kong ng mga oras na yon, nakakaramdam na po ako ng kaba sa hindi ko malamang kadahilanan. Napailing pa nga ako at inisip na lamang na baka dahil sa pagod ko ay kung ano-anong bagay na yung aking naiisip. Ipinagpatuloy ko yung aking paglalakad
hanggang sa ilang dipa na lang noon yung layo sa aming bahay. Saglit akong napahinto at napatanong sa aking sarili, sino kaya yon? Tanong ko pa dahil sa hindi kalayuan ay meron akong napansin na tila hulma ng tao. Inilawan ko nga po yon at nanindig yung aking mga balahibo. Nang mabilis po itong gumalaw, nilibot ko pa yung aking tingin dahil hindi ko man lang namalayan kung saan na nga ba nagpunta yung bagay na yon. Lumapit ako roon at saka inilawan yung paligid, ngunit wala namang tao. Pagod lang siguro ito. Guni-guni ko lang siguro. Wika ko na lamang sa aking sarili at saka nagpasa na lang ako na pumasok na sa bahay namin. Pagkapasok ko, nakasalubong ko po noon si Mary. Nakakunot po yung kanyang noo, kaya tinanong ko nga po ito, ano bang problema mo? Bakit nakakunot yung noo mo? Tanong ko pa. Pero hindi na muna ito tumugon, bagkus ay napangiwi po ito sa akin. At ilang sandali rin ay nagsalita rin po ito. Kanina pa kasing masakit yung tiyan ko. Hindi ko nga rin alam kuya kung bakit eh. Tugon po nito sa aking tanong. Hinanap ko sa kanya si nanay, ngunit sinabi po nito na umalis raw upang sunduin yung albularyo na malapit sa amin. Ganun ba? Mahiga ka lang muna riyan upang kahit papano naibsan yung sakit na nararamdaman mo. Wika ko pa nga sa aking kapatid na kaagad naman po nitong ginawa. Nang makahiga na nga siya, tumungo naman ako sa aking silid upang makapagbihis. Nang matapos na nga rin ako, binalikan ko na si Mary na nakahiga sa mahabang upuan sa aming sala. Nagulat po ako noon dahil mahimbing na yung kanyang tulog, ngunit baka sa kanyang mukha na mayroon pa rin siyang dinaramdam. Nasa ganong sitwasyon po kami nang merong biglang kumatok sa aming pintuan. Inakala ko pong si nanay na yon, kasama yung albularyo na kanyang sinundo. Kaya dali-dali akong nagtungo sa tapat ng aming pintuan upang buksan yon. Nang mabuksan ko na nga po yung pinto, laking pagtataka ko na lang noon nang wala namang tao roon. Napakamot na lamang ako ng aking ulo. Sino kaya yon? Sambit ko pa. Mukhang pinaglalaroan ako noon ah. Dagdag ko pang ang wika sa aking sarili. Dahil doon, nagpasya akong libutin yung paligid ng aming bahay upang alamin kung meron nga bang tao o wala. Naisip ko po kasi na baka pinagtitripan lamang ako ng mga oras na yon. Sa kalagitnaan ng aking paglilibot, may narinig ulit akong pagkatok sa aming pintuan. Naisip ko na lang na magdahan-dahan sa aking paglalakad upang makita ko kung sino yung kumakatok na yon. Nagtago ako ng bahagya at saka sumilip sa tapat ng aming pintuan. Nangunot naman yung aking noo nang sa pangalawang pagkakataon ay wala pa rin akong nakikita. Hindi na maganda ito ah. Mukhang pinaglalaroan na yata kami ah. Sabi ko pa, kahit na hindi ko naman alam kung ano o sino yung posibleng may gawa ng ganon sa amin. Nagdesisyon na lang ako na pumasok na lang ulit sa loob ng aming bahay. Saktong pagbukas ko po ng pinto noon, tila may napansin akong mabilis na aninong tila dumaan sa aking gilid. Ramdam ko rin na biglang humangin, kaya labis akong nagtaka kung ano nga ba yung bagay na yon. Dahil doon, dali-dali akong pumasok at isinara yung pinto. Mahimbing pa rin yung tulog ng aking kapatid, kaya hinayaan ko na lamang ito. Nilibot ko yung buong bahay namin upang alamin
kung may nakapasok nga ba. Gaya ng nakita ko. Ngunit napagtanto kong wala naman. Kaya naisip ko na baka guni-guni ko lang po ulit yon. Naupo ako sa silyang nasa sala upang bantayan na lang yung aking kapatid. At makalipas nga po yung ilang sandali, nakaramdam ako ng antok at hindi pa rin nakakabalik sila nanay. Nagpasya na nga akong umidlip habang hinihintay yung nanay ko. Ngunit akmang pipikit ko na yung aking mga mata, narinig kong meron ulit na mga pagyabag sa may labas ng bahay namin. Naulinigan kong nag-uusap ang mga ito at naririnig ko yung boses ni nanay. Walang ano-ano, may kumatok sa aming pintuan. Kaya pinagbuksan ko po ulit ito. Nandito ka na pala. Ano nang lagay ng kapatid mo? Tanong pa ni nanay sa akin. Tutugon na sana ako sa kanya, ngunit hindi ko nagawa nang mapamura yung albularyong kanyang kasama. Hindi maganda to. Sabi pa niya na labis naming ipinagtaka. Nakalabas na siya. Kani-kanina lang pinasok niya kayo rito sa bahay ninyo. Dagdag pa nga po nito. Hindi ko maintindihan yung sinasabi ng albularyo. Kaya nagtanong po ako sa kanya kung ano nga ba yung ibig nitong sabihin. Aswang, yan yung tinutukoy ko. Sambit pa nga po nito. Napatawa pa nga po ako noon ng bahagya dahil doon. Dahil para sa akin ay hindi naman totoo yung mga ganong nilalang. Tiningnan lang ako nila nanay, kaya napatigil na rin ako sa aking pagtawa. Hanggang sa maya-maya pa, bigla na kaming nakarinig ng mahihinang paghuni ng tiktik sa may labas ng bahay. Minamatyagan niya kayo. Ingatan niyo yung mag-ina. Babala pa ng albularyo. Walang ano-ano, napaungol po bigla si Mary na animoy nasasaktan po ito. Kaya tinignan siya kaagad ng albularyo at nang magising ay napahiyaw po ito. Masakit daw yung kanyang tiyan. Daing pa po nito na talagang namimilipit po sa bigla. Inutusan kami ng albularyo na kumuha ng mga kakailanganin niya. Kaya kaagad din po namin siyang sinunod. Nang makumpleto na nga po yung kanyang mga kailangan, kaagad niyang nilagyan ng gamot na pampahid ng tiyan yung aking kapatid. May kung ano pa po itong ginagawa hanggang sa unti-unti raw na gumanda yung pakiramdam ni Mary. Nang matapos na nga po niyang gamutin yung aking kapatid, inutusan niya akong magsindi ng apoy at lagyan ng asin at kaunting goma upang itaboy raw yung aswang na maaaring nasa paligid lamang. Isa rin daw kasing pinakamabisang pantaboy ng aswang yung mga bagay na yon. Ayaw na ayaw daw yon ng aswang. Ginawa ko nga po yung mga sinabi nito at nagulat na lang ako noon sa mga sumunod na nangyari. Mas naging agresibo po kasi yung paghuning naririnig namin. Yung tipong parang nagalit po yung aswang na yon. Hanggang sa naging palakas na po ng palakas yung paghuni na aming naririnig. Galit na galit po yung aswang. Sa mga susunod na araw, alam kong babalik ito. Dahil ganun talaga yung mga aswang. Babalik pa to sa bahay ninyo. Kapag nangyari yon, magsindi lang kayo ulit ng apoy at lagyan ninyo ng asin. Wika pa nga ng albularyo. Nang wala na nga yung paghuni na aming naririnig at mabuti na rin yung pakiramdam ni Mary, nagpaalam na rin yung albularyo. Ganun na lamang po yung aming pagpapasalamat sa kanya dahil sa kanyang tulong. Hindi na rin po ito nagpahatid pa dahil maigi raw na bantayan na lang namin yung aking kapatid. Nang makaalis na nga po yung albularyo, pumasok po yung nanay ko sa bahay habang ako naman ay nagbabantay ng siga na nasa labas. Napaisip po ako noon na marahil nasundan ako ng aswang.
Kaya nangyari yung bagay na yon sa aking kapatid. Simula po ng gabi na yon, naging todo bantay na kami kay Mary. Hindi na rin naman naulit yung ganong pangyayari. Subalit, makalipas lamang yung ilang linggo, muling nagkaroon ng pagpaparamdam ng aswang sa aking kapatid. Naghahanda na si nanay noon ng aming hapunan. Nakahiga naman ako sa aking silid at si Mary naman ay nasa banyo. Nang walang ano-ano, bigla pong napasigaw si Mary. Kaya dali-dali namin siyang pinuntahan. Pagbukas po ng pinto ng banyo, sinalubong po niya kami. At pansin naming talagang natakot po ito. Talagang natakot po ito. Ano bang nangyari sa'yo? Tanong pa ni nanay kay Mary. Pero hindi po ito makapagsalita noon dahil nanginginig po yung kanyang katawan. Pinakalma na muna namin ito. At saka tinanong ulit kung ano nga ba yung nangyari sa kanya. Ilang sandali pa po noon bago nakapagsalita yung kapatid ko. Talagang grabe po yung kaba niya na nanginginig siya. At medyo pinakalma pa muna namin ito bago nga po ito nakapagkwento. Habang umiihi ako, biglang may humawi ng kurtina sa itaas ng banyo. Nang tignan ko, may mapupulang mga mata na naroon at merong mabalahibong kamay na gustong umabot sa akin. Wika pa nga ni Mary na medyo nauutal-utal pa rin sa takot. At nang tignan ko nga noon, yung kurtina na nasa itaas ng banyo ay bahagya nga pong nahawi yon. Napamura ako nang biglang magkaroon ng mahihina ngunit walang tigil na paghuni ng tiktik. Hindi ako nakaramdam ng takot dahil sa galit. Talagang napuno ng galit yung aking sistema dahil sa aswang na yon. Kaya dali-dali nga akong lumabas ng aming bahay. Pagbukas ko ng pinto, bigla akong naramdaman na merong malakas na hangin na dumaan sa gilid ko. Hindi ko iniisip kung ano yon dahil mas inisip ko na hamunin yung aswang na nagpaparamdam sa aking kapatid. Lumabas ka kung matapang ka, sigaw ko pa nga po noon. Malakas rin yung aking loob na hamunin yung nilalang dahil meron po akong hawak na buntot ng pagi at pati na rin asin. Habang sumisigaw ako na hinahamon ko nga yung aswang sa labas ng bahay, narinig ko namang napasigaw rin yung nanay ko sa loob ng bahay. Bigla nga akong kinabahan, kaya dali-dali akong pumasok ng bahay. Saktong pagpasok ko, bumungad sa akin yung eksenang hindi ko inaasahan. Nakita ko yung nanay ko sa may gilid ng dingding ng bahay at nakaangat po ng bahagya ang kanyang mga paa sa sahig dahil meron pong humihila sa kanyang buhok paitaas. Nung napatingala na nga po ako, naroon po sa itaas ng dingding ng bahay yung isang kakaibang nilalang. Galit na galit, tumutulo yung laway at talagang nakakapanghilakbot yung kanyang anyo. Hinahawakan po nito yung buhok ni nanay habang patuloy niyang hinihila. Nagpupumiglas naman po yung nanay ko. Doon na nga po ako bahagyang nataranta. Pero nilakasan ko po yung aking loob. Ginamit ko yung hawak-hawak kong buntot ng pagi upang hatawin yung kamay ng aswang na humihila sa buhok ng nanay ko. Nung gawin ko po yon, isang hataw pa lang po, binitawan na po nito yung nanay ko. Dahil nga po sa ginawa ko, talagang binitawan po niya bigla yung nanay ko na medyo natumba pa nga po yung nanay ko sa sahig. Pagkatapos po nun, napahiyaw po yung aswang noon at bigla po itong tumalon palabas ng bahay. Umiiyak po noon yung nanay ko, pero naririnig ko pa rin po na nasa labas ng bahay. Naininda ng aswang yung ginawa kong paghataw sa kanya ng buntot ng pagi, lalo at yung gamit ko pong buntot pagi
ay meron pong basbas ng isang albularyo. Dahil po doon ay nagmadali na nga po akong lumabas ng bahay at sinabihan ko si Mary na asikasuhin niya muna yung aming ina. Pagkalabas ko pa nga po, naabutan ko pa yung aswang doon. Talagang ininda po niya yung aking ginawa. Nahawak-hawak po nito yung kanyang kamay. Galit na galit rin po ako noon at kaagad ko pa po itong nilapitan. Napalingon po ito sa akin at nakita kong namumula ang kanyang mga mata. Tila nahihirapan po itong gumalaw. Marahil ay dahil sa tama ng buntot ng pagi na ginamit ko sa kanya. Humanda ka sa aking aswang ka. Papatayin kita dito. Wika ko pa nga po noon at akmang hahatawin ko pa nga po sana ulit ng buntot ng pagi. Ngunit napatigil ako nang magsalita yung nilalang na yon na maging ako ay nabigla dahil diretsahan yung nagsalita. Wag, maawa ka sa akin. Hindi na ako babalik dito. Wag mo na lamang akong tuluyan. Pangako, hindi na ako babalik sa bahay ninyo. Pakikiusap pa po nito sa akin. Nung una ay hindi ako nakumbinsi dahil sa kanyang sinabi. Ngunit kalaunan, nagbalik po ito sa kanyang normal na anyo. At nang sabihin po nito sa akin kung saan siya nakatira, at umiiyak po ito at sinabi pa niya sa akin kung saan siya nakatira. Ngayon alam mo na rin kung saan ako nakatira. Hindi na ako ulit. Alam kong mahirap paniwalaan pero hindi na ako ulit. Wika pa po nito. At nang nagbalik nga po ito sa kanyang normal na anyo, bigla po akong nakaramdam ng awa. Alam kong baka husgahan po ninyo ako dahil dito. Pero kahit isa po itong aswang, sa mata ko ng mga oras na yon ay parang normal lang din po itong tao at hindi ko kayang pumatay. Kaya hindi ko nga po nagawa. Ang sabi ko na lang noon ay wag na siyang babalik pa sa amin at wag na siyang mangbibiktima. Dahil hindi ako magdadalawang isip na ipagkalat ang kanyang pagkatao at baka mapatay ko na rin siya kapag bumalik pa ito sa bahay namin. Dahil nga nanghihina na rin po ito sa tama ng buntot ng pagi. Naging mabagal po yung kanyang pagkilos pero tumayo naman po ito at naglakad palayo. Tinanaw ko naman siya hanggang sa tuluyan na nga po itong nawala sa karimlan. Hindi ko rin kakilala yung tao na yon. Pero dahil sinabi nga po nito kung saan siya nakatira, minsan ko pong pinuntahan yung lugar at nakita ko nga po ito doon. Gusto ko lang makasiguro dahil kapag nalaman ko pa na meron siyang ginawa ulit, talagang hindi ako magdadalawang isip